Malawak ang pinsalang iniwan ng bagyong Pepito sa maraming lugar sa Luzon. Kaya sa Nueva Ecija, kung saan mistulang ilog ang ekta-ektaryang palayan, habang sa Pangasinan, maraming bahay ang lubog sa baha. Mula sa Calasiao, Pangasinan, nakatutok live si CJ Torida. CJ? Mel, dahil sa sunod-sunod na bagyo, mag-iisang buwan nang binabaha rito sa ating kinaroroonan ang Binlag Central School dito sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ang paghagupit ng nooy super bagyong Pepito, mababakas pa rin sa maraming probinsya sa Luzon. Nakaalis na ng Philippine Area of Responsibility pero hanggang ngayon, lubog pa rin sa tubig ang ekta-ektaryang palayan sa Nueva Ecija hanggang ngayong araw. Malaking palaisipan sa mga magsasaka roon kung paano babangon. Hindi namin alam kung paano mag-uumpisa kami ngayon. Ang mga magsasakang ito nga sa barangay Kaanawan sa San Jose City, pilit nang isinasalba ang kanilang pananim kahit lubog pa rin sa hanggang dibdib na baha. Patuloy din ang malakas na agos ng tubig. Ang bahay na ito, lubog pa rin sa tubig. Sa mga bahay namang humupa na ang baha, nagsimula ng maglinis ng makapal na putik ang mga residente. Ang bahay na ito na malapit sa natibag na dike, nasira. Natumba rin ang konkretong poste ng kuryente, kaya agad na pinutol ang supply. Ayon sa DPWH, bumigay ang dike sa lakas ng agos ng tubig mula sa bundok, bunsod ng ulang dulot ng bagyong Pepito. Umaapaw pa rin ngayon ang Cagayan River. Sa bahagi naman ng Buntun Bridge sa lungsod ng Tuguegarao, kita kung gaano pa kataas ang tubig. Hanggang ngayon kasi, nagpapakawala pa rin ng tubig ang magat na nasa 191 meters na. Ang resulta, may mga barangay na lubog pa rin sa baha. Isa na riyan ang Barangay Centro Jess, na lampas bahay pa rin ang taas ng tubig. Halos 1,000 individual naman ang nasa mga evacuation center. Kung nasa low-lying area, ma'am, hindi siya lampas bahay po, ma'am, bubong lang po yung nakikita. Yun po ang situation dito ngayon sa amin. Baha rin sa bayan ng Enrile, kaya kinailangan ng gumamit ng truck ng Philippine Red Cross para makapaghatid ng tulong. Umabot din sa bubong ang baha sa lungsod ng Ilagan sa Isabela. Kaya ang ilang residente, sa ikalawang palapag na ng bahay nananatili. May mga gumagamit din ng bangka at tumatawid ng bubong. Sa ngayon, libo-libo pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Namahagi naman ng halos 500 nebulizer sa mga apektadong residente na nakararanas ng hika. Nagbabalsa na rin ang ilang taga Santa Barbara, Pangasinan. Umabot na rin kasi sa above critical level ang antas ng Sinucalan River. Mas malalim po sa loob ng bahay namin hanggang hita na po. Pero pag sa labas hanggang baywan na. Tapos sa dulo po hanggang dibdib na. Naka-alerto na rin ang lungsod ng Dagupan. Sakaling umapaw ang Pantal River, nakarugtong ng Sinucalan River. Sa Calasiao naman, ilang bahay din ang lubog pa rin sa baha. Mahirap kumiwas kasi nga ganito na lang parati yung mga drainage namin hindi gumagana kasi mas mataas yung parang tinatawiran niya kaysa yung drainage namin. Patuloy naman ang monitoring ng MDRRMO sakaling kailanganing magsagawa ng forced evacuation. Mel, patuloy naman ang koordinasyon ng Barangay Council sa lokal na pamahalaan upang makahanap ng long-term solution sa problema ng baha dito sa paaralan. Mel? Maraming salamat sa iyo, CJ Torida. Laking pagtataka ng dumulog sa ating tanggapan na fresh graduate dahil nagkaroon na umano siya ng malaking utang sa PhilHealth kahit kaka-apply lamang niya ng membership nitong Hunyo. Nagpatulong siya sa inyong Kapuso Action Man. Hulyo ngayong taon nagtapos sa kolehiyo si Andrea. Bilang paghahanda sa kanyang job hunting, kumuha siya ng PhilHealth membership nitong Hunyo. Pero laking gulat ni Andrea na may libo-libo na raw siyang utang sa PhilHealth. May utang po ako ng 22K. Since 2019 up to now po, hindi daw po naghuhulog. Lumabas pa sa record ng PhilHealth na taong 2014 pa umano naging miyembro si Andrea. And that year po, 12 years old pa lang po ako. Alam ko po ma'am, wala pa po akong existing account. Kaya po nag-voluntary po ako this year lang. Habang hindi pa nagkakatrabaho, nais linawin ni Andrea sa PhilHealth ang issue. Kaya tumulog ang inyong Kapuso Action Man sa PhilHealth.
Base po sa aming audit trail, sa aming database, naging member po siya noong 2014 at ito po ay sa pamamagitan ng enrollment niya as indigent. Base po na rin sa listahan na binigay ng DSWD dahil po merong programa ang DSWD na regarding sa mga enrollment ng minor as indigent. Ang DSWD at ang PhilHealth ay magkaakibat po yan sa pag-i-enroll ng mga member. Kinumpirma ito ni Andrea sa kanyang lola na siyang guardian niya noong 2014. Kaya tanong niya paano nagkautang ang isang indigent PhilHealth member. As indigent, ibig sabihin po niyan, sila ay walang kakayahan or financially incapable na makapagbayad ng contribution sa PhilHealth. So, kapag po yan ay nag-shift ng membership category, ang naging self-earning na po, doon po papasok yung pagbabayad ng contribution. Ayon sa PhilHealth, na-update nitong Hunyo ang membership category ni Andrea nang yung voluntary member na mula sa pagiging indigent. At base sa kanilang reassessment, mula 22,000 piso'y bumaba sa 2,000 piso ang kailangang bayaran ni Andrea kung pagbabasihan ng pagbabago sa kanyang membership category mula Hunyo ngayong taon. Maraming salamat po para nalaman ko po yung naging problem ko po sa PhilHealth account ko po. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Sa Maynila, patay ang isang lalaking pinagsasaksak sa loob mismo ng kanyang nakaparadang sasakyan. Ang nahulikam na krimen, tinutukan ni Marisol Abduraman. Duguan at wala ng buhay ng datna ng mga pulis ang lalaking ito sa loob mismo ng kanyang sasakyan sa Padre Aldi at Abad Santos Street sa Maynila. Kwento ng security guard na si Ismael Abedin. Napansin niyang nakahazard ang sasakyan bandang 6:30 ng umaga kanina. Nung medyo tumagal na, nakahalata na yung mga traffic light, sinilip nila. Nung silipin nila, nakahandusan na yung driver. Patay na pala. Nakita nila na may dugo dito sa sa tiyan niya. Sa kuha ng CCTV sa lugar, makikita ang sasakyan na nakahazard sa gilid ng kalsada. Maya-maya, tila nagkakagulo na sa lugar hanggang dumating na ang mga pulis. Bago nito, nakuhanan sa CCTV ng Barangay 242 sa Nara Street ang isang lalaki at naglalakad palapit sa sasakyan. Tila inundayan ng saksak ang driver nito sa naglakad pabalik. Base sa investigasyon ng Homicide Section ng MPD, nakaparada ang sasakyan ng biktima nang lapitan ito ng suspect. Pagdating ng suspect mo doon sa may bintana, pagtapat niya, di ba? Nakita natin na agad itong inundayan ng saksak yung biktima natin, paulit-ulit. Nakita mo rin yung kanyang gigil ba doon sa pagsaksak. Nagtamo ng 3 hanggang 4 na saksak ang biktima. 2 or 3 yung sa may bandang kaliwang paa. Sa hita at sa kanyang binte, meron din siyang sugat sa may kaliwang braso niya. Inaalam pa kung ano ang relasyon ng biktima sa suspect at ano ang motibo sa krimen. Napadaan lang, magkasama ba talaga sila bago yung pangyayari na yon? Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Timbog sa Laguna ang 2 nahulikam na nagnakaw ng motorsiklo sa Las Piñas para hindi umano mabisto. Chap-chap kung ibenta online ang mga parte ng motorsiklong tinangay. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Kayo ay nakaalala ko ng karapatan na gawin ng dapat pag nakakarnap ng motora kasi ay may karapatan na manahimik. Huli sa akto ang 2 lalaking ito habang ibinebenta ng bagsak presyo sa Calamba, Laguna ang motorsiklong tinangay umano nila sa Las Piñas. Chinap-chap at chassis na lang ng motorsiklo ang inabutan ng HPG. Malayo sa unang nitong itsura nang makuna ng CCTV noong November 7. Sa video, makikita kung paanong tinangay ng riding in tandem ang motorsiklo sa loob lang ng ilang segundo. Pagkalipas ng ilang araw, kinutuban daw ang may-ari ng ninakaw na motorsiklo nang may makitang post sa social media. Habang nag-scan itong si biktima sa social media,
nakita niya sa marketplace ng Facebook na binibenta yung mga parts ng kanyang sasakyan. So kaagad-agad nagreklamo siya sa ating himpilan sa HPG sa 4A. Sa pag-iimbestiga, na-trace na ang makina ng motor ay naibenta na at naipadala na sa isang buyer sa Mindanao. Sabi nung mga suspect na naipadala na nila through online selling. Na recover natin itong makina sa Malaybalay, Bukidnon. Kailangan maibalik ulit dito yung makina at madala natin sa crime lab for macro-etching para mas matibay ang ating ebidensya. Karamihan ay may mga naghahanap ng mga parts lang yung kanilang kailangan. So mas madaling maibenta by parts din kaysa buo. Kinasuhan natin ng violation ng 10883 or anti-carnapping law at PD 96. Sinusubukan pa namin makuna ng pahayag ang mga suspect na nakapagpiyansa na. Paalala naman ng HPG, lalo't magpapasko na. Yung mga susi, huwag iwanan at ikadina yung ating motorsiklo. Kung ating ipaparada sa ating, lalo-lalo sa mga bahay, sa ating mga bahayan, ating pinaparada lang dyan sa tabi-tabi, ilagay sa secure na lugar. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, handa na ba ang inyong mga jacket, kumot at iba pang panlamig? Ilabas na yan dahil opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang onset ng Northeast Monsoon o Amihan Season ngayong araw. Ang pag-ihip ng Northeast Monsoon magdadala ng tuyo at malamig na hangin sa ilang bahagi ng bansa. Mas mararamdaman pa ang paglamig ng klima sa mga susunod na linggo. Kung ikukumpara nga sa mga nagdaang taon, ngayong 2024 na itala ang pinakamatagal na onset ng amihan. Mula 2018, ikalawang beses pa lamang na idineklara sa buwan ng Nobyembre ang pagsisimula ng amihan. Kumpara sa kabagat, mahihinang ulan lamang ang dala ng amihan na makaka-apekto sa extreme northern Luzon. Bukod yan, umiiral din ang shear line at easterlies na magpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas may ulan na sa Mimaropa. Magpapatuloy yan hanggang hapon kung saan uulanin na rin ang ilang bahagi ng Bicol Region. Hapon hanggang gabi rin ang ulan sa Batanes. Doble ingat sa mga lugar na nauna ng sinalanta ng bagyo dahil posible ang landslide, bunsod ng matagal na nababad sa tubig ang lupa. Sa Visayas, may ulan din umaga pa lamang sa Eastern Visayas, Aklan at Siquijor. Mababawasan naman niya pagsapit ng hapon. Umaga rin, uulanin ang ilang lugar sa Mindanao gaya sa Davao Region, Sulu Archipelago at Caraga. Magpapatuloy ang ulan sa Caraga hanggang hapon, gayon din sa Zamboanga Peninsula at Soxargen. Dito naman sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero huwag pa rin kakalimutan ang pagdadala ng payong dahil posible ang localized thunderstorms. Sa lawak ng pwedeng maabot sa isang pindot, kaliwat ka ng content ang naglipa na ngayon sa social media platform. Bagaman ang ilan ay layo makapagbigay ng tamang impormasyon, marami pa rin ang nabibiktima ng mga peking content online na kung minsay nakasisira pa ng buhay. Paano nga ba maiiwasang maging biktima nito? Yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez na kaisa natin sa Panata Kontra Fake News. 86.75 million ang active social media users sa Pilipinas base sa datos as of January 2024. Click dito, share doon. Bawat segundo, samot-saring impormasyon ang naipakakalat online. Alam mo ba kung alin dito ang totoo at ano ang fake? Sa survey ng SWS, 51% ng mga Pilipino ang nagsabing hirap silang matukoy kung ano ang fake news. Paano kung ang mga post na nag-viral na at nakasira na ng isang tao, hindi naman pala totoo? At paano kung ikaw naman ang sunod na mabiktima? Yan ang nangyari sa aktor na si Mon Confiado. Sa post ng isang content creator sa Facebook, nakasaad na nakita raw niya ang aktor sa isang grocery store. Sinungitan daw siya ni Mon at dinuro-duro. Pati raw ang cashier, sinigawan ni Mon. At muntik pa raw hindi bayaran ng aktor ang kinuha nitong chocolate bars. Nag-viral ang post pero lahat ng nakasaad dito, peke at hindi talaga nangyari. Nang kumprontahin ni Mon ang nag-post, sinabi raw nitong joke lang ito.
Isang copy-pasta o yung kinopy-paste na post na nakakatawa o di kaya'y nakakaudyok sa makakabasa. Hindi pa rin inalis yung post at nag-post pa na parang iniinsulto pa ako at ang mga Pilipino na hindi marunong tumanggap ng 10-year-old joke. Walang takot na gagamitin yung pangalan mo at litrato mo nang walang paalam nang idadrag ka pa sa isang hindi magandang sitwasyon. Noong August 12, naghain ng reklamong cyber libel si Mon laban sa content creator. Sasabihan ka ng isang kwento na hindi totoo, na negative, at pag sinita mo, sasabihin joke. So, sabi ko, parang hindi na yata tama ang nangyayari sa social media at laganap na talaga yung mga fake news na yan. Humingi ng dispensa ang content creator. Deactivated ang kanyang social media account sa ngayon. Kahit nga ang hepe ng Philippine National Police naging biktima ng fake news. Kumalat noon sa social media ang vlog na sinabing nagpaplano umano ng destabilisasyon sa gobyerno si dating PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at pinagre-resign umano nila si Pangulong Bongbong Marcos. Pero peke ang video at kinasuhan ni Acorda ang lalaking nagpakalat nito. Mula January 1 hanggang August 8 ngayong taon, halos 3,800 na reklamo na natanggap ng PNP Anti-Cybercrime Group na may kinalaman sa fake news. Ang kaso, sabi ng pulisya, walang partikular na batas na nagpaparusa sa pagpapakalat ng fake news. Bagamat maaaring masaklaw naman ito ng kasalukuyang batas tulad ng anti-cybercrime law na nagpaparusa sa cyber libel. Medyo challenging dahil alam naman natin ang social media, especially Facebook, wala ito sa Pilipinas. Ang batas na sumasakop dito ay yung US law. So pagdating sa paninirampuri or libelous comments, hindi ito ino-honor ng Facebook. Pinakamagandang gawin dyan, ang lagi naming advice sa mga victim is mass reporting para mapansin ng Facebook. Ang sabi ng anti-disinformation advocate na si Attorney Jam Jacob, mag-ingat at maging mapanuri din sa sinishare mo online. Maaari kasing may pananagutan ka rin sa pagpapakalat ng fake news kahit hindi ikaw ang original source. Even yung original author, alam niyang mali na at tinake down niya na yung post, pero isinave mo at paulit-ulit mo siyang pinopost pa rin. So doon, clear na wala na yung defense mo essentially na hindi ko alam na bawal pala or masama pala yon. Kung aware ka na libelous yung statement na yon, doon siguro maaari kang mahudayable. Ano mang i-post mo sa internet, permanente na. Pwedeng may mag-save o mag-screenshot. At ang akala mong joke, maaaring may masaklap na kahinatnan. Kaya paalala, unawain natin or i-appreciate talaga natin na yung karapatan natin na magpahayag ng sarili natin online as much as may karapatan tayong gawin yan offline, may kaakibat na responsibilidad. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.